Recruitment ng mga mersenaryo, pang-unang kwento. Sa isang liblib na lugar, may mga gusali, at mga sasakyan na makikita. At sa loob nito ay may mga taong nakagapos, patawad propesor, ganito ang kinalabasan natin. Sambit ng sugatang sundalo, huwag mong sabihin yan, ako dapat ang humingi ng tawad, dahil nangyari ito dahil sa pagpunta ninyo dito para sagipin ako. At napayuko ang sundalo, kainis, naging matagumpay sana ang pag-rescue namin, kung hindi lang kami pinagtaksilan ng aming impormante. Ang lakas ng militaridad dito, ay hindi lang gaya ng milisya. Sila ay mga mahigpit na sinanay na mga sundalo, at ang bilang nila ay triple pa kaysa sa impormasyon na tanggap namin. Hindi lang yun, alam nila ang kilos ng rota at tiyempo ng aming pag-atake ng husto. Ito ay isa lamang patibong sa simula pa lang, para kami ay pumunta. Pag-iisip ng sundalo, habang may maririnig na nagbabukas ng pinto. Isang tao ang naghagis sa isa pang sundalo patungo sa loob. Ito ay sugatan, at bogbog sarado. Sergeant Kim, sigaw ng unang sundalo, walang hiya ka. Dagdag niya habang nakaharap siya sa taong bumogbag sa kasamahan niya. At nagsalita ito ng ibang lingwahe na hindi maitindihan ng sundalo. At pagkatapos ay hinampas ng malakas ang sundalo gamit ang baril na dala nito. At napaluhod ito sa sakit, habang nakangiting umaalis ang lalaki. Habang napatingin na lang ang sundalo sa pinto, ang sakit, ang walang hiyang yun. Pinaglalaroan lang niya kami, sambit sa isipan ng sundalo. Lieutenant, ayos ka lang ba? Tanong ni Sergeant Kim. Oo, ayos lang ako, ano ang sitwasyon ng iba pa nating tropa? Sambit ng lieutenant, hindi ko alam, sa tingin ko ay kinaladkad sila kung saan. Sambit ni Sergeant Kim, habang narinig na naman nila na may nagbubukas sa pinto. At isang tao ang pumasok, at ito ay ang lalaking gumulpi sa kanila. Ano na naman ang pakay mo? Sambit ng lieutenant, biglang natumba ang lalaking ito. Dahil sa patalim na tumama sa ulo nito, mula sa isang lalaki. Ikaw ba si Lieutenant Kang Ham Chan? Sambit ng lalaking may takip ang mukha. Isa ba siyang Koreano? Sino ka ba? Sambit ni Lieutenant Kang Ham Chan. Ang tunog nagboses niya ay malamya, pero sigurado akong Koreano ito. Pag-iisip na sambit ni Lieutenant Kang, nandito ako para sagipin kayo, kaya dalhin mo ang mga bilanggo at sumunod sa akin. Sambit ng nakatalukbong na lalaki, binaybay nila ang daan patungo sa labasan. Habang sa daanan nila, ay napansin nila na maraming mga bantay ang nakahandusay. Lahat sila ay patay na. Kung ganito karami ang mga ito, dapat may narinig kaming ingay sa loob ng kulungan namin. Pag-iisip ng lieutenant, at tinanong niya ang lalaki kung anong division ang kanyang kinabibilangan, at kung ilan ang mga taong kasama niya sa mission. Hindi ko masasabi ang pangalan ko, at wala akong kasama, mag-isa lang ako. Sambit ng lalaking nakatakip ang mukha, ano mag-isa lang siya? At mapatambi niya lahat ng nandito, habang walang ingay. Sambit ng lieutenant sa isipan, at may biglang nagbukas ng pinto sa unahan nila, naku mga kalaban. Malas naman ang tiyempo namin, habang may dalawang na tao na nasa loob ng kwarto. At narinig din ng tao sa loob ng kwarto ang kanilang mga yapak. Hindi namin sila mapapatamba ng walang ingay, sambit sa isipan ng lieutenant. Ngunit kaagad na kumilos ang lalaking nagligtas sa kanila. Mabilis ang kanyang galaw. Kaagad niyang dinisarmahan ang unang lalaki na pumasok, sinuntok ng marami hagang sa matamba ito, habang ang panghuli na may armas, pinatamaan niya ng kutsilyo. Tumama ito sa dibdib nito, napakabilis ang kanyang ginawang kilos. Kamangha-mangha ng kanyang ginawa, napakabilis niyang pinatumba ang dalawa nang hindi gumagamit ng baril, saan division kaya ito kasama? Pag-iisip ni Lieutenant Kang, ngayon ay bibilisan natin ang ating kilos, ako na ang bahala sa mga kalaban, kaya wag na kayong gagamit ng baril hanggat hindi ito kinakailangan. Sambit ng lalaki na kabalabal, okay sige. Tugon ng lieutenant, kainis tinatrate niya kami na parang bagahe, sambit sa isipan ni Lieutenant Kang. At ginagamit ng nakabalabal na lalaki ang kanyang silencer na baril upang patumbahin ang mga kalaban sa unahan nila. Pero may mga nag-uusap-usap na mga kalaban sa unahan. Naku may mga kalaban sa unahan, kailangan niya ng tulong ngayon, kaya katapusan ng pagiging tahimik ng aming pagtakas. Ha! Ano ang ginagawa niya? Ano ang iniisip niya? Siya ay sumusugod mag-isa, hindi siya dapat nagmamadali, kahit na sa mga oras na ito,
ay kalmado ka lang dapat. Sambit sa isipan ng lieutenant, habang wala pang napapansin ang mga kalaban na patuloy ang usapan. Kaagad na umatake ang nakabalabal na lalaki, tinutok niya ang kanyang baril sa kanila, at sunod-sunod na pinatamaan. Mabilis ang kanyang pagpalat ng magasin ng baril niya, upang maging handa sa kasunod na mangyayari. At lahat ng ito ay nakita ng lieutenant, siya ay isang totoong halimaw sa digmaan. Ngunit hindi ito isang galaw ng sundalo, dahil walang ingat siyang gumagalaw. At nakarating na sila sa labasan, habang naghudyat ang may balabal na tumigil habang nagmamasid sa kapaligiran. Maghihintay tayo rito ng 1 minuto, sambit ng lalaki. Bakit, tanong ng lieutenant, hindi pala napansin ng lieutenant na wala pa ang kanyang mga kasamahan. Sila ay nasa hulihan, naging busy ako sa pagtakbo, hindi ko inintindi ang stamina ng iba. Kahit na nagmamadali ako, hindi ko napag-isipan na madaling maubos ang stamina namin. Akala ko patumpik-tampak lang ang kanyang galaw, ngunit kalkulado niya pala lahat ng ito. Itim ang kanyang mga mata, mahinhin magsalita ng Koreano ngunit naiintindihan ko. Isa ka bang Koreano? Hindi ba? Sambit ng lieutenant. Tapos na ang 1 minuto, sambit ng lalaki at hindi sinagot ang tanong. Kaagad silang umalis at tumungo sa ligtas na lugar. Sa pagdating nila sa labas, ay nandoon ang iba pang kasamahan ni Lieutenant Kang, na dinampot din ng mga kalaban. Ano ang nangyari sa inyo? Tanong ng lieutenant, iniligtas kami ng lalaking iyan, at sinabihan kami na dito maghihintay, at kayo ay dumating. Sambit ng isang sundalo, dito na tayo maghihiwalay. Kapag patuloy ninyong baybayin ang daan tungo sa Timog Kanluran, may mga taong naghihintay sa inyo roon. Sambit ng lalaking nakabalabal, salamat sa tulong mo, sambit ng lieutenant. Hindi mo kailangan magpasalamat, ginampanan ko lang ang misyon na hiniling sa akin. Tugon ng lalaki, sigurado akong isa siyang mersenaryo. At iniabot niya ang kanyang kamay, kahit na isang misyon na hiniling ito sa iyo. Papasalamatan pa rin kita. Kahit na anong rason mo, niligtas mo ang buhay ko pati na ang mga kasamahan ko. Sambit ng lieutenant, habang nakatingin lang ito, pati sa inaabot na kamay ng lieutenant. At may narinig siyang ingay sa di kalayoon, isang malakas na putok ang narinig nila. Kaagad nilang nalaman kung ano ang armas na ginamit ng mga kalaban para makalikha ng ganoong tunog. Lahat kayo ay dumapa, sigaw ng lalaki na nakabalabal. Isang malakas na pagsabog ang naganap, pagbukas ng mata ng lieutenant ay duguan na siya at nabingi. Isa itong mortar round, wala akong marinig na kahit ano dahil sa pagkabigla, ano ang kalagayan ng tropa ko. Hay, salamat naman, maayos sila, ano ito, may mga putok ba ng baril? Sambit sa isipan ng lieutenant habang nakatingin sa pinagmulan ng mortar. Ang mga kalaban ay pinapaputukan, at nakita ng lieutenant kung sino ang gumagawa nito. Kahit sa pangyayari na ito, kaagad siyang nakarecover at nagpaputok sa kalaban. Sambit ng lieutenant sa isipan, ngunit nang tiningnan niya ang mukha nito, ang lalaking sumagip sa kanila ay isang hamak na bata lamang, makalipas ang 6 na buwan, sa isang paaralan, makinig ang lahat, sambit ng guro nila. Lahat sila ay nakatingin sa isang tao, sino ang gonggong na ito, sambit ng isa habang ang iba ay nakatingin lang sa harapan, magmula sa araw na ito, makakasama na natin siya. Sambit na guro, hello, ikinagagalak kung makilala kayong lahat, ako si Yu Aijan.